Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at happy midweek po sa ating lahat. Tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral ng isa po muling aklat ni Ellen G. White na may pamagat na kasaysayan ng pag-asa. At ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay may kinalaman sa chapter 1, ang rebellion. Ito po ang karanasan ni Lucifer noong siya po ay magrebelde sa ating Panginoon. Sa langit, bago siya magrebelde, isang mataas at dinadakilang anghel si Lucifer, kasunod sa karangalan ng sariling anak ng Diyos. Maamot na mamanaag ang kaligayahan sa kanyang mukha. Gaya ng ibang mga anghel, mataas at malapad ang kanyang noo, nagpapakita ng matinding katalinuhan. Perpekto ang hubog ng kanyang katawan, marangal at makisig ang tindig. Isang bukod tanging liwanag ang sumisinag sa kanyang mukha at sa palibot niya na mas matingkad at maganda ang ningning kaysa sa nakapalibot sa ibang mga anghel. Gayunman, si Kristo na anak ang nangingibabaw sa buong kapulungan ng mga anghel. Kaisa na niya ang Ama bago pa man likhain ang mga anghel. Nainggit si Lucifer kay Kristo at inangkin niya unti-unti ang autoridad na nauukol lamang kay Kristo. Kinilala ng mga anghel si Kristo bilang pinuno ng kalangitan. Katulad sa Diyos, ang kanyang kapangyarihan, otoridad. Inisip ni Lucifer na paborito siya ng mga anghel sa langit. Binigyan siya ng Diyos ng mataas na posisyon. Subalit hindi ito pumukaw sa kanya ng pagpapasalamat at papuri sa kanyang manlilikha. Hinangad niya na ang kataasan ng Diyos. Nagmalaki siya sa napakataas niyang kalagayan. Alam niyang pinarangalan siya ng mga anghel. Meron siyang napakahalagang misyon na dapat isagawa. Napakalapit niya sa dakilang lumikha at sumisikat sa kanya ang walang maliw na mga sinag ng maluwalhating liwanag na pumapalibot sa walang hanggang Diyos. Naisip niya kung paanong masayang sinusunod agad ng mga anghel ang kanyang mga utos. Hindi ba't maliwanag at maganda ang kanyang kasuotan? Bakit dapat parangalan si Kristo ng ganito sa halip na siya? Iniwan niya ang presensya ng Ama, di nasiyahat puspos ng inggit kay Kristo. Itinatago ang kanyang tunay na layunin. Batay po sa aklat ng Isayas, Ezekiel at Apokalipsis, tinipon niya ang mga anghel sa palibot niya. Dito po siya nag-umpisang magrebelde. Sinimulan niya ang kanyang paksa, ang kanyang galit, gaya ng sa isang ginawa ng mali. Nagsalita siya kung paanong binabaliwala siya ng Diyos at mas minagaling si Jesus. Sinabi niya sa kanila na simula noon, nagwakas na ang lahat ng masarap na kalayaang tinatamasa nila. Hindi ba't nagtalaga na ng isang pinuno sa kanila na lagi na nilang bibigyang parangal na parang mga alipin? Sinabi niya na ipinatawag niya sila upang tiyakin sa kanilang hindi na siya magpapasakop sa panghihimasok sa kanilang mga karapatan, na hindi na ulit siya yuyukod kay Kristo. Sa halip, kukunin niya ang karangalang dapat iginawad sa kanya ng Diyos at magiging commander siya ng lahat ng magpapasakop para sumunod sa kanya sa kanyang tinig. At nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mga anghel. Pinagsikapan ni Lucifer at ng mga kakampi niya na baguhin ang pamahalaan ng Diyos. Nagrebelde siya sa otoridad ng anak ng Diyos. Sinikap ng mga tapat na anghel na maibalik ang makapangyarihan at rebeldeng anghel sa kalooban ng may likha. Malinaw nilang ipinakilala na si Kristo ang anak, kasama na niya bago pa man likhain ang mga anghel.
Parati na siyang nakatayo sa kanan ng Diyos. Hindi pa dati nakukwestiyon ang kanyang maamot, mapagmahal na otoridad at hindi nagbigay ng mga utos maliban sa mga ikinagagalak na isinagawa ng makalangit na puwersa. Iginiit nila na hindi nakabawas sa karangalang natanggap ni Lucifer ang espesyal na karangalan ni Kristo at lumuha ang mga anghel. Masugid nilang sinikap na kumbinsihin siyang talikuran ang masama niyang balak at magpasakop na sa kanilang manlalalang. Hanggang sa panahong yon, paliwanag nila, pawang kapayapa at pagkakasundo ang lahat. Anong posibleng dahilan para sa salungat at mapaghimagsik na tinig na ito? Subalit, nakakalungkot dahil ayaw makinig ni Lucifer. Tumalikod siya sa mga tapat na anghel na pinararangalan silang mga alipin. Tumayong nagtataka ang mga anghel na tapat sa Diyos habang nakikita nilang nagtatagumpay siya sa pagsisikap niyang manulsol ng paghihimagsik. Ipinangako niya sa kanila ang isang bagot mas magandang pamamahala kaysa sa naranasan nila, kung saan magkakaroon ng lubos na kalayaan. Napakaraming nagpahayag ng kanilang intensyong tanggapin siya bilang leader at pinakamataas na pinuno. Habang nakikita niyang nagtatagumpay ang mga pagsisikap, naniniwala siyang madadalan rin niya ang lahat ng mga anghel sa kanyang panig at magiging kapantay na niya ang Diyos. Maririnig ng lahat ang mga may otoridad niyang tinig na naguutos sa buong hukbo ng langit. Muli siyang binalaan ng mga tapat na anghel. Tinitiyak sa kanya kung ano ang kahihinatnan ng pagpupumilit niya. Kaya silang lulupiging lahat. Kaya silang lupiging lahat na niyang nakakalikha ng mga anghel. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at parusahan ang kanilang karahasat nakakakilabot na rebelyon sa isang mabilis na pamamaraan. Akalain mong may isang anghel nakakalaban sa kautusan ng Diyos na nakasing sagrado ng Diyos. Binalaan nila ang mga mapanghimagsik na huwag makinig sa mga mapandayang argumento ni Lucifer at pinayuhan siya ang lahat ng naimpluwensyahan niya na pumunta sa Diyos at amining nagkamali sila sa pag-iisip man lang na questionin ang kanyang otoridad. Marami sa mga kakampi ni Lucifer ang gustong sumunod sa payo ng mga tapat na anghel at pagsisihan ang diskontento nila at muling matanggap sa pagtitiwala ng ama at anak. Sinabi naman ng makapangyarihang rebelde na alam niya ang kautusan ng Diyos at kung papayag siyang magpasakop at magkaloob ng malaaliping pagsunod, aalisin sa kanya ang kanyang karangalan. Hindi na niya pagtitiwalaan ang mataas niyang katungkulan. Sinabi niya na nakatayo na napakalayo na ng narating nila para bumalik at makipagsapalaran siya sa mga kahihinatnan. Dahil hindi na siya yuyukod sa malaaliping pagsamba sa anak ng Diyos. Sinabi niya na hindi magpapatawad ang Diyos at dapat nilang igiit ang kanilang kalayaan at kunin sa pamamagitan ng dahas na posisyon at otoridad na ayaw ibigay sa kanila. Sa ganitong paraan, si Lucifer ang tagapagdala ng liwanag na nakabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos at nakatayo malapit sa kanyang trono ay naging si Satanas, ang kaaway dahil sa pagsalangsang. Dali-daling pumunta sa anak ang mga tapat na anghel para sabihin sa kanya ang nangyayari. Nadatnan nilang nakikipag-usap ang ama sa anak upang ipasya para sa pinakamabuting kapakanan ng mga tapat na anghel, kung paano nila susugpuin magpakailanman
ang otoridad na inangkin ni Satanas para sa kanyang sarili. Pwede sanang agad na ihagis ng dakilang Diyos ang punong mandarayang ito palabas ng langit. Pero hindi ito ang kanyang balak. Bibigyan niya ang mga naghimagsik ng pantay na pagkakataong subukin ang kanilang kapangyarihan, lakas laban sa kanyang anak at sa mga tapat niyang anghel. Sa labanang ito, pipili ng papanigan ang bawat anghel para makita ng lahat. Hindi magiging ligtas na payagan ng lahat ng nakisama kay Satanas sa kanyang rebelyon na patuloy na manirahan sa langit. Nalaman na nila ang leksyon ng tunay na pagrerebelde laban sa di mababagong kautusan ng Diyos at wala ng lunas ito. Kung ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para parusahan ang punong rebeldeng ito, hindi malalantad ang mga di nasisayahang anghel. Kaya't gumawa ang Diyos ng ibang hakbang dahil gusto niyang ihayag ng malinaw ang kanyang katarungat katuwiran sa lahat ng makalangit na mga nilalang. Kung kaya't nag-umpisa ang digmaan sa langit. Pinakamalaking krimen ang magrebelde sa pamahalaan ng Diyos. Walang nagkakagulo, walang nagkakagulo ang buong langit. Waring nagkakagulo ang buong langit. May kanya-kanyang pangkat ang mga anghel at mas mataas na makapangyarihang anghel bilang pinuno sa bawat dibisyon. Nakikipaglaban si Satanas sa kautusan ng Diyos dahil nag-aambisyon siyang itaas ang kanyang sarili at ayaw niyang magpasakop sa kapamahalaan ng anak ng Diyos, ang dakilang pinuno ng langit. Ipinatawag ang lahat ng anghel para humarap sa Ama. Walang kahiyahiyang inanunsyo ni Satanas na hindi siya masaya na pinarangalan si Kristo sa halip na siya. Buong pagmamalaki siyang tumayo't iginiit na dapat siyang maging kapantay ng Diyos. Umiyak ang mabubuting anghel nang marinig ang mga sinabi ni Satanas at ang bastos nitong pagmamayabang. Idineklara ng Diyos na hindi na pwedeng manatili pa sa langit ang mga mapaghimagsik. Nakamit nila ang mataas at masayang kalagayan sa sansinukob sa kondisyong susunod sila sa kautosang ibinigay ng Diyos upang pangasiwaan ang mas mataas na uri ng matatalinong nilalang. Subalit, walang paglalaang ginawa nila para iligtas ang mga mangangahas na suwayin ang kanyang kautusan. Naging mas malakas ang loob ni Satanas na magrebelde, na ipahahayag ang kanyang paghamak sa kautusan ng lumikha. Sinabi niyang hindi kailangan ng mga anghel ng kautusan, kundi dapat lang ang hayaang malayang sundin ang sarili nilang kagustuhan na laging gagabay sa kanila ng tama. Sabi niya, isang paghihigpit sa kanilang kalayaan ang kautusan at isang dakilang mithiin ng kanyang pagsalungat ang pagbuwag sa kautusan. Nang lubos nilang pagsunod sa kautusan ang kaligayahan ng mga anghel, may bukod tanging gawaing nakatakda ang bawat isa at merong napakagandang kaayusang nagkakasundong pagkilos sa langit hanggang sa magrebelde si Satanas. Nagkaroon ng digmaan sa langit, nakipaglaban ng anak, ang prinsipe ng kalangitan, at ang mga tapat niyang anghel sa punong rebelde sa mga nakisama sa kanya. Nagwagi ang anak at ang mga tapat na anghel, at pinatalsik sa langit si Satanas at ang kanyang mga kakampi. Kinilalat sinamba ng lahat ng natitirang anghel ang Diyos ng katarungan. Walang naiwang bahid ng rebelyon sa langit. Naging mapayapat, nagkakasundong muli ang lahat, gaya ng dati. Ikinalungkot ng mga anghel sa langit ang kapalaran ng mga masama nilang dati sa kaligayahan at kalwalhatian at dama ng buong langit ang kanilang pagkawala. Kinausap ng ama ang kanyang anak na isagawa agad nila ang kanilang plano
nalikhain ang tao para manirahan sa lupa. Ilalagay niya sila sa yugto ng pagsubok upang tingnan ang kanilang katapatan bago sila gawing ligtas magpakailanman. Makakamtan nila ang pabor ng Diyos. Makikipag-usap sila sa mga anghel at ang mga anghel sa kanila. Hindi minabuti ng Diyos na ilagay sila sa hindi maaabot ng kapangyarihan at pagsuway. Maliwanag po mga kapatid na dito po sa chapter 1, ito yung rebellion sa langit na kung saan si Lucifer ay nagkaroon ng inggit sa anak at nais niyang maging kapantay siya ng anak ng Diyos. At dito po, bumuo siya ng kanyang grupo para sila ay kumampi sa kanya at labanan ang Diyos. Subalit naroon ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay kay Lucifer at sa mga anghel na sumanib sa kanyang grupo. Patuloy at patuloy nilang ipinaliwanag, kinumbinse, at patuloy silang inunawa naging makatarungan ang Diyos upang sila ay i-reach out. Hindi sila agad itinapon, hindi sila agad pinarusahan, hindi agad nagkaroon po ng digmaan. Maraming pagkakataon ang ibinigay ng Diyos upang magsisi si Lucifer. Pero sa kabila po nito, sa halip na maging mapagpasalamat siya, sa halip na ma-appreciate niya ito, sa halip na kilalanin niya ang kanyang kasalanan, hindi ito nangyari. Nagmatigas si Lucifer at nilabanan ang Diyos. Kung kaya't sila ay nagkaroon ng digmaan sa langit, natalo si Lucifer at ang kanyang mga kasamang naniwala sa kanyang anghel. Subalit ang Diyos ay napakabuti pa rin sapagkat meron siyang plano para sagipin ang mundo na kanyang dilikhain. Bagamat pumasok po at nag-start ang kasalanan, ang Diyos ay may plano na binigay na pag-asa ng kaligtasan para ang tao po, kahit na nagkaroon ng digmaan sa langit, kahit nag-umpisa ang kasalanan, ay magkaroon pa rin ng kaligtasan. Pagpalain po nawa tayo ng Panginoon at patuloy tayong magtiwala sa Kanya, sumunod, sumamba at ibigay natin ang tamang paggalang sa atin pong Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.